Mahigit 100 tanggapan na ang binulabog ng mga bomb threat na iniimbestigahan kung konektado sa mga nakaraang cyber attack sa gobyerno. Balitang hatid ni Salima Refran. Tinitignan na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kung may kinalaman sa mga naunang cyber attack sa Pilipinas ang malawakang pag-i-email ng mga bomb threat sa iba't ibang opisina noong Lunes. Ito ba'y nanggaling sa iisang suspect o marami silang nagpadala nito? Bakit ang mga tao sa particular offices na to sila nakatanggap? Bakit hindi iba? Ano ba yung email nila? Na-collect ba yun o part siya ng mga na-compromise na email accounts of government agencies that were earlier reported to have been under attack? Matatanda ang kaliwat kanan ang mga naging cyber attacks sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan nitong 2023. 118 na ang naitala nilang binulabog ng bomb threat ngayong linggo. Mula mga paaralan hanggang sa mga ahensya ng gobyerno at private offices. 42 sa kanila ay nasa Metro Manila. Bagay na kinababahala na ng PNP. Hindi natin pa pwedeng ipagwalang bahala to. This kind of incidents are being taken seriously by the PNP and other law enforcement agencies. Nakapulong na ng CICC ang Japanese authorities, lalo't isang nagpakilalang Takahiro Karasawa raw ang nagpadala ng email. Bagay na itinanggi ng nagpakilalang tunay na Takahiro Karasawa sa social media. Sa pakikipag-usap sa kanya ng GMA Integrated News, sinabi niyang wala pang nakikipag-ugnayan sa kanyang mga otoridad. Pero batid na raw ng Japanese authorities ang kanyang dinadanas na paghihirap dahil dito. Sabi naman ng CICC ng Pilipinas, kaso ito ng identity theft at pinauubaya na nila sa mga otoridad ng Japan. Kung nagsasabi siya na hindi siya, so sino nagpadala? Sino yung mga tao, individual or organization na nagkokontrol ng account na yon? Nandoon ho nakafocus yung aming ahensya na ma-establish yun. So yun ang pinagtutulungan natin together with the Japanese counterparts. Establish nga natin sino ba talaga ang behind this. Nagpapatuloy ang investigasyon sa mga insidente. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.